May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Passport ni Resign Ako Bicol Party List Representative Saldico, kanselado na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sabihin nyo kayo, meron ba kayong request sa akin? Duda sa LTO ko. Hindi ko napagbigyan? Meron ba? Di isa! Mga nagwelgang super at LTFRB Chairman Vigor Mendoza II nagharap sa ikalawang araw ng transport strike ng Manibela. Simple lang naman yun eh. Kung ikaw may mag-invest sa'yo ng ganong kadaming pera, bakit kailangan pang maghingi sa'yo ng pang-logistics? Dalawang dayuhan inaresto ng National Bureau of Investigation dahil sa panloloko. May naririnig kami, pero I can't confirm that, but may mga naririnig kami Na ano po? na posibleng bawasan ang education budget. So, dahil may gustong ibang pondohan. Kaya nga, bantayan natin yung BICAM, di ba? Tiyakin natin na hindi na maulit yung mga insertions na nangyari noon at maging transparent lahat. So, open BICAM, dapat tiyakin yan para kwentas claras, no? At everything is transparent. Bicameral meeting ng 2026 national budget, babantayang mabuti ng mga senador. Pilipinas nakakuha na ng mga medalya sa ginaganap na 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sa bayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Hindi na makakapagpalipat-lipat ng bansa si dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Ito ay matapos kanselahin ng Department of Foreign Affairs sa pasaporte nito ayon mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasunod nito, inatasan ni PBBM ang ilang ahensya ng pamahalaan na siguraduhing mapababalik na ng bansa ang dating kongresista. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nag-anunsyo na kinansela na ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico. Kasunod dito, agad inatasan ng Pangulo ang Department of Foreign Affairs at Philippine National Police na tiyaking hindi na makapagtatago pa ang dating kongresista sa iba't ibang bansa. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Si Ko ay pinaniniwala ang nasa Portugal at posibleng may hawak ng Portuguese passport. May warrant of arrest ngayon ang korte laban sa dating mambabatas dahil sa pagkakasangkot sa anomalya sa flood control projects. Una nang ipinahayag ng Philippine National Police na bumuo sila ng tracker team para arestuhin si Ko at iba pang isinasangkot sa anomalya sa flood control projects. Samantala ayon kay Pangulong Marcos, inaantabayan na lamang ang formal na paglalabas ng arrest warrant laban kay Sara Diskaya na ngayon ay nasa kustodiya na ng National Bureau of Investigation o NBI. Kaugnay naman kay Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodya na siya ng NBI. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kaya't na nakikita po natin, maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya.
Tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang paghahain ng kaso laban sa mga sangkot sa flood control projects anomaly at mga hakbang upang mabawi ang perang nawala mula sa mamamayan. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Wala pang natatanggap na impormasyon ng abogado ni Zaldico ugnay ng pagkansela sa passport ng dating mambabatas. Sa mensaheng ipinadala ni Attorney Ruy Rondain sa UNTV News and Rescue, sinabi nito na katatanggap lang niya ng mosyon ng Ombudsman na sinampas sa 5th Division. Duda rin ito na kinansela na ang passport dahil may panahon pa niya upang tutulan ito. Wala rin siyang ibang nakitang mosyon sa pagpapakansela ng pasaporte niko. Kinundina ng isang makabayang lawmaker ang hiling na travel clearance ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte para sa 17 bansa at teritoryo sa loob ng mahigit 2 buwan. Naniniwala naman ang Malacanang na dapat alam ng constituents ng Davao City Congressman ang gagawin nitong pagbiyahe sa labas ng bansa. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Well, ano ba siya? Kinatawan ng distrito, Miss Universe. Bakit ang trabaho ng isang congressman ay katawanin ng kanyang distrito? Dapat mag-expect ang mamamayan ng mas mataas na standard ng serbisyo mula sa kanilang mga elected representatives. Nagpasa rin ang isa sa mga kilalang kritiko ng pamilyang Duterte kasunod ng naiulat na hiling na pahintulot ni Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na makapagbiyahe sa 17 bansa at teritoryo mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Question din ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang timing ng pagbiyahe ng kapwa kongresista. Sa gitna ito ng umani questionableng proyektong kontrabaha sa Distrito 1 ng lungsod ng Davao. Kung matatandaan, ang makabayan lawmaker ang humihiling sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigahan ang nasa 4.4 billion pesos na halaga ng flood control sa distrito ni Congressman Pulong dahil sa posibleng mga anomalya. Kaduda-duda rin ang timing ng request dahil ito yung panahon na inaanyayahan siya ng ICI na sumagot ng ilang katanungan hinggil sa mga public infrastructure project sa 1st District ng Davao. No? So hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot ito sa alinmang forum. Panawagan din ni Congressman Tino sa liderato ng Kamara, huwag bigyan ng travel clearance si Congressman Pulong. Pero ayon kay Bicol Cerro Party List Representative Terry Ridon, karapatan ng kongresistang maghain ng travel clearance request. Gayunman, dapat handa rin itong harapin ang mga aligasyon sa kanya. Malaya naman siyang mag-request ng travel clearance sa House of Representatives, pero very important po na he should be able to make himself available pagka nagkaroon na po ng proceedings on syempre Davao City infrastructure projects. Para naman sa isang House Assistant Majority Leader, hindi pangkaraniwan ang hiling na pagbiyahe sa 17 bansa at teritoryo ni Congressman Pulong. Noong March 2025 nang manghingi rin ng travel clearance ang kongresista para sa mahigit 10 bansa, kasunod ng detensyon sa International Criminal Court ng ama nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. This type of trip is not ordinary trip, di ba? 17 countries, I guess, for 2 months. You don't necessarily get this request from any of the members. Normally, pag mga bakasyon kasi, ilang weeks lang. But this is a trip which is, to me, it's not ordinary. No? 17 countries in 2 months. At the time when the public demands that all public officials have to be present, especially we're talking about the ongoing investigation. Naniniwala naman ng Malacanang na dapat alam ng constituents ni Congressman Pulong ang gagawin nitong mga pagbiyahe sa labas ng bansa. Nais niya magbiyahe.
may pera siya. Gawin niya yung pera niya. Sabi niya, 17 countries, nasa kanya po yun. At kailangan din siguro malaman ng constituents niya na siya ay nasa ibang bansa at nasa bakasyon ng halos more than 2 months. So wala tayong masasabi kung yan ang nais niya. Samantala, wala pang inilalabas na tugon si Congressman Duterte sa mga pahayag na ito kaugnay ng kanyang hinihiling na travel clearance. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court Appeals Chamber na payagan silang magsumite ng sagot sa tugon ng prosekusyon kaugnay ng kanilang apela sa usapin ng jurisdiksyon. Nais ng depensa na muling maghain ng argumento matapos tanggihan ng pre-trial chamber ang nauna nilang hamon at ang kanilang kahilingan na ipagpaliban ang paglabas ng desisyon. Patuloy namang iginigiit ng ICC prosecutor at ng kinatawan ng mga biktima na dapat huwag pagbigyan ang naturang apela. Bahagyang uminit ang tensyon sa ikalawang araw ng transport strike ng grupong Manibela. Matapos personal na harapin ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chairman Vigor Mendoza II ang grupo, matapos ituon ng mga ito ang kanilang pagprotesta sa harap ng opisina ng ahensya. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Sabihin nyo kayo, meron ba kayong request sa akin? Doon sa LTO ko, na hindi ko napagbigyan? Meron ba? Isa! Kahit nahuli na! Basta driver! Kasi hanap ko ang hanap nyo! Lahat! Napagbibigyan! Totoo yan! LTFRB, wala po pa akong 2 buwan. Wala pa akong 2 buwan. Anong unang kong inatupag? Na baka biyahe kayo kagad. Nanggagalaiti si Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairperson Vigor Mendoza II nang harapin ng mga tsuper na nagsagawa ng protesta sa kanyang tanggapan. Sa ikalawang araw ng transport strike, sumugod sa LTFRB ang grupong Manibela para iparating ang kanilang mga hinaing at iginiit na aksyonan ng mga nakabinding petisyon. Kabilang narito ang pag-i-issue ng Provisional Authority at Certificate para makapag-operate at makabiyahe. Kasama na rin ang pag-iimbestiga sa mga aligasyon ng payola sa ahensya. Ngunit sagot sa kanila ni Atty. Mendoza, ginagawa na nila ng paraan ang lahat ng ito. Kailangan lang aniya silang bigyan ng sapat na panahon para matapos ang kanilang trabaho. 37,000 ang inabutan ko 2 months ago. Ngayon, ilan? Ako bakit tayo ngayon? Salamat po. Ako bakit tayo ngayon? Salamat ilan po. pa? Salamat po, Chairman. Kumusta yan? Kumusta? Meron na po tayong PA. Bumakayod na. Hindi na PA. Prangkisa na. Pagkatapos magpaliwanag ay inimbitahan ni LTFRB Chief ang Manibela Chairman na si Mal Balbuena sa kanyang opisina upang personal na magkaroon pa ng pakikipagdialogo sa kanila at pakinggan ang ilan pa sa kanilang mga panawagan at mga suhestyon. Ikinatuwa ng Manibela at ng mga lumahok sa pagkilos na binigyan sila ng oras at panahon ng pamahalaan. Anila, mahalagang hakbang ito para sa mas maayos na negosasyon at mas malinaw na direksyon sa mga isyu ng public transport. Kasi noong panahon ng dating mga nakaupo, inaabot kami ng hanggang gabi pero hindi kami kinakausap, hindi lumalabas. Kaya kami nandito lahat ngayon para nang sa ganon, mas mapakinggan pa yung hinaingin, mas makita pa yung lawak po ng mga mawawalan ng hanap buhay.
Batid ng grupo na mahaba pa ang kanilang pakikibaka at pakikipag-usap upang makamit ang kanilang daing. Kaya naman pag-asa ng mga ito na magkaroon ng konkretong progreso ang kanilang pag-uusap kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza. Ilan sa kanilang hiling ay huwag muna silang hulihin at payagang makapagbiyahe, pati na rin ang mabilis na paglabas ng temporary registration o board resolution para makapag-operate ng walang abala. Kaugnay nito, nagbitiw naman ng pangako ang LTFRB. Yung makarehistro sila, yun ang number 1 magpapasko, na walang agam-agam na mahuli sila. Tiniyak din ito na ang 37,000 na petition backlog ay natapos na at hinahabol na lang aniya na mapirmahan lahat. Inaasahan din na magpapatupad ng automation online filing para sa mas lalong pagpapabilis ng proseso upang hindi na maulit ang nangyaring backlog. Samantala, matapos ng pakikipag-usap sa LTFRB, tinatarget naman ng grupong Manibela na magkaroon ng personal na pakikipag-usap kay Transportation Secretary Giovanni Lopez at inaasahan nila itong mangyari ngayong linggo. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Itinaas ng Department of Agriculture ang maximum suggested retail price o MSRP ng imported na pulang sibuyas sa mga palengke. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., mula 120 pesos ay magiging 150 pesos kada kilo na ang presyo nito simula bukas. Ipinaliwanag niya na nagmahal ang pulang sibuyas mula sa pinanggagalingang bansa gaya ng China, Holland at India, bukod pa sa pagtaas ng dolyar laban sa piso. Nananatili namang 120 pesos kada kilo ang presyo na imported na yellow o white onions. Tumaas ng onions, red onion in particular, sa mga origins like China, Holland, and India. Bahagyang taas, pero kung kukumputin namin, mukhang hindi nakakasya yung 120 na sinet namin just recently. So ngayon, ina-adjust na namin yung MSRP, probably effective tomorrow, ng red onions to 150 pesos from 120. Dinepensahan ng Malacanang ang pagsisertipika bilang urgent ng panukalang anti-political dynasty at iba pang priority bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa palasyo, malinaw ang mensahe ng Pangulo na mapag-aralang mabuti ang mga naturang panukalang batas para ito ay agad maipasa. Ito ang balita ni Nelma Ribuho. Unang-una po, naiiba na po yung political landscape. Nakikita natin na mayroong mga umaabuso na politiko, may nagpapaikot ng batas. Pag-abuso sa kapangyarihan ng mga politiko ang nagudyo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang gawing prioridad ang 4 na mahalagang panukalang batas. Ito ay ang reforma sa party list system, anti-political dynasty at pagtatatag ng Independent People's Commission o IPC. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nais ng Pangulo na mapalakas ang kapangyarihan ng mamamayan at makapamili ng nararapat na mga lider. Ang nais ng Pangulo, mas lumakas ang kapangyarihan ng taumbayan at hindi ng iilama pang abusong politiko. Nais ng Pangulo na ang taumbayan ay makapamili ng liderato ng naaayon sa merito at hindi sa apelido. Ipinaliwanag naman ng Malacanang ang dahilan kung bakit hindi sinertipikahan bilang urgent bill ang mga nabanggit na panukalang batas. Ayon kay Castro, malinaw rin naman anya ang mensahe ng Pangulo na mapag-aralan muna itong mabuti para maipasa kaagad ng Kongreso. At malinaw din naman po ang sinasabi ng konstitusyon kung kailan kailangan mag-certify as urgent ng bill ang Pangulo. Ito ay kung may tinatawag ng public calamity or emergency. So, naaayon naman po sa konstitusyon ang ginagawa ng Pangulo. Hindi naman ibig pong sabihin na hindi sinertify as urgent ang isang bill, ay hindi na po sincero ang Pangulo. Samantala, ipinatitiyak naman ng Pangulo sa mga mambabatas sa naganap na Second Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa Malacanang kahapon na hindi magkakaroon ng duplication at di magagamit sa pamumulitika ang pagtatatag ng IPC. Actually, napag-usapan yan kahapon at nagbigay ng opinion ng ating Pangulo na tignan lamang kung hindi magkakaroon ng duplication ng work. At especially with the ombudsman. At wag magamit na weapon or ma-weaponize ito sa pamumulitika.
Binigyan diin ng palasyo na kahit prioridad ni Pangulong Marcos ang pagpapasa ng Independent People's Commission, nananatili pa rin ang tiwala ng Pangulo sa Independent Commission for Infrastructure. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagdeklara ang pamahalaan ng Lithuania ng nationwide emergency situation matapos ang sunod-sunod na paglusob sa kanilang himpapawid ng mga weather balloon mula sa Belarus na may lamang smuggled na sigarilyo. Ayon kay Prime Minister Inga Rugigniene, ang insidente ay isang hybrid attack na banta sa pambansang seguridad at civil aviation. Sa taong ito, umabot sa halos 600 balloons at 200 drones ang pumasok sa Lithuanian airspace, dahilan para pansamantalang isara ang Vilnius Airport. Itinanggi naman ni Belarusian leader Alexander Lukashenko ang alegasyon at sinabi nitong pinupolitika lamang ng Lithuania ang issue. Pabor ang mayorya ng California voters sa isinasagawang hakbang ni Governor Gavin Newsom laban sa Trump administration. Kasama sa sinang-ayunan ng marami ang bagong electoral map ng estado na papabor sa mga Democrats. Ito ang balita ni Miguel Valdez. My country may be unrecognizable to you in a year or two. There's a revolution going on in the United States of America. It's not about co-equal branches of government. It's not about popular sovereignty. It's not about the rule of law. It's increasingly about the rule of Don. Patuloy na tumataas ang approval ratings ni California Governor Gavin Newsom at ang Democratic-led legislators ng California isang taon matapos manalo si Donald Trump bilang Pangulo ng US. Ayon sa Public Policy Institute of California, mayorya ng Californians ang pabor sa trabahong ginagawa ni Newsom. Isa si Newsom sa mga kilalang kritiko ng Trump administration at mahigan na tinututulan ng mga panukala ng mga Republican. Sa pinakahuling survey, tumaas ng 10 points ang favorability ratings ng gobernador sa 56%. Paliwanag ng survey agency, sang-ayon ng mga botante sa pagkapanalo ng Proposition 50 na layong gumawa ng mga bagong electoral map ng estado upang makakuha ng hanggang 5 congressional seat ang mga Democrats. Pabor din ang Californian sa pangunguna ng estado sa usaping climate change. Final point is the own goal of a President of the United States who simply doesn't understand how enthusiastic President Xi is today, that the Trump administration is nowhere to be found at COP30 today. Sa kabila ng mataas na punto sa survey, naharap pa rin ang gobernador at ang California sa problema sa affordability, lalo na sa presyo ng pabahay. Miguel Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nangako si US President Donald Trump na tatawagan ang mga leader ng Thailand at Cambodia upang ipahinto ang nabubuhay na alitan ng dalawang bansa. Muling sumiklab ang sagupaan sa pinag-aagawang teritoryo ng Thailand at Cambodia ilang buwan lamang matapos pangasiwaan ng US ang isang ceasefire deal noong Hulyo. Sa ngayon, mahigit kalahating milyon na ang kinakailangang ilikas sa 3 rehiyon sa Thailand at 5 probinsya sa Cambodia dahil sa banta sa kanilang kaligtasan. And I hate to say this, one named Cambodia, Thailand, and it started up today. Tomorrow I'll have to make a phone call, and I think they'll get it. Who else could say, I'm going to make a phone call and stop a war of 2 very powerful countries, Thailand and Cambodia? They're going at it again. But I'll do it. Inanunsyo ng National Olympic Committee of Cambodia o NOCC ang pag-withdraw ng kanilang delegation mula sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Bunsod ito ng nagpapatuloy na airstrikes ng Thailand sa border ng dalawang bansa. Ayon kay NOCC President Vat Shamroen, pangunahing dahilan ang kaligtasan ng mga atleta at ng kanilang pamilya. Sa kabila ng desisyon, nagpasalamat si Shamroen sa Thailand sa mainit na pagtanggap at hospitality para sa kanilang delegation. Umarangkada na ang delegasyon ng Pilipinas sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand.
Sa unang araw ng kompetisyon, agad na namayagpag ang mga atletang Pilipino matapos makakuha ng isang bronze at gold medals na nag-angat sa ikalawang pwesto sa Pilipinas sa overall standings. Ito ang balita ni Paula Porta. Mainit ang pagsalubong sa Team Philippines sa pagbubukas ng 33rd SEA Games sa Bangkok, Thailand. Sa pangunguna ng tennis sensation Alex Ayala at volleyball star Brian Bagunas. Bitbit ng higit 300 atleta ang pag-asa at determinasyong makapagdala ng karangalan sa bansa. Bago pa man tuluyang magsimula ang buong araw ng kompetisyon, sumiklab agad ang unang panalo para sa Pilipinas. Sa unang bugso ng aksyon, agad nang nagbigay-pugay ang pambato ng taekwondo na si Justin Kobe Macario matapos ihatid ang kauna-unahang gintong medalya ng bansa. Sobrang saya po and sobrang thankful kay Lord. And sobrang saya na ako makapag-kuha ng unang ginto para sa Pilipinas po. Bumida si Macario sa men's individual freestyle pomse at nakapagtala ng score na 8.200 na nagpabagsak sa pambato ng host country na Thailand at Malaysia. Sa kabila ng tagumpay, hindi naging madali ang kanyang ruta. Nahirapan dahil siyempre kalaban din po yung host country. Hindi rin po biro kasi dito rin sa Thailand malakas din po yung mga players nila. Pero tiwala lang po sa pag-ensayo and binigay ko lang po lahat. Ito na ang ikatlong SEA Games medal ni Macario matapos makakuha ng silver medal noong 2021 sa Hanoi at bronze sa Cambodia. May iba pang laban ang taekwondo athlete at umaasa na makakapagdagdag pa ng medalya para sa bansa. Kasabay ng gintong tagumpay, nauna ring nagtala ng unang medalya para sa bansa ang cycling pride na si John Derek Farr. Performance po kanina is I could say na nag-improve po kahit pa paano kasi nababa ko po yung time ko yesterday ng 2:48 tapos ngayon 2:43. So malaking achievement din po siya para sa akin and I would say na hard-earned medal po talaga yung nakuha ko. Nakamit ni Parr ang bronze medal sa MTB Downhill sa Chonburi, Thailand. Nakaka-proud din po dahil ako po yung naka-first medal sa Philippines ngayon. And hopefully madagdagan pa po and alam ko pong dadami pa po yan. Simula pa lang po ito so good luck po sa lahat ng Filipino athletes. Dahil sa sunod-sunod na medalya, mataas ang moral ng buong delegasyon na isa sa pinakamalaking ipinadala ng bansa sa kasaysayan ng SEA Games. Tiniyak din ni Philippine Olympic Committee President Abraham Bambol Tolentino na nakaabang ang mga insentibo mula sa POC at Malacanang para sa lahat ng medalist. Mabuhay ang atleta natin. Congratulations dito sa Pumay Taekwondo. First gold, third SEA Games. The first gold medal, then the first medal. Bronze. Sa kasalukuyan, nasa ikalawang pwesto ang Pilipinas sa medal tally na may 1 gold at 1 bronze medal kasunod ng host country na Thailand na nasa top spot. Paula Porta, UNTV News and Rescue Thailand. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Posibleng bawasan ng budget para sa edukasyon sa Bicameral Conference Committee Meeting o BICAM ng panukalang 2026 National Budget. Ito umano ang naririnig ni Senador Bam Aquino sa gitna ng pagpapasa ng panukalang pondo. Tiniyak naman ng ilang senador na babantay nila ang pagpapasa ng budget sa BICAM. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. May naririnig kami, pero I can't confirm that, but may mga naririnig kami na ano po? Na posibleng bawasan ang education budget. So, dahil may gustong ibang pondohan. Tumangging isiwalat ni Senador Bam Aquino kung sino mga nais magtapyas sa panukalang 2026 national budget para sa edukasyon. Ngunit nang ilahad niya ito sa caucus o pagpupulong sa Senado, kinumpirma rin niya ito ng ilan pang mga senador. Paliwanag ni Senador Aquino, tinatarget ng ibang mambabatas na bawasan ang pondo, partikular na para sa edukasyon. Ito ay dahil ang education budget anya ang may pinakamataas na increase sa panukala. And to be fair, ang laki talaga ng increase. From 13 to 30, if I'm not mistaken, in the Congress version to
65 or 66, 67. So it's really a huge increase from the NEP na 13 billion lang. Bunsod nito, iginit ni Senador Bam sa mga kasamahan nito na dapat silang manindigan na hindi mabawasan ang pondo para sa edukasyon. Itong pagpondo ng budget ng edukasyon at kalusugan, yan ang tugon dito sa mga nangyayari. Na hindi lang yan kami, pero pati yung taong bayan, hinahanap na yung perang dapat ilalagay sa alanganing mga proyekto, ilagay na lang sa tama at ilagay sa edukasyon at kalusugan. Naniniwala naman si Senator Francis Pangilinan na malinis na ang bersyon ng Senado para sa 2026 General Appropriations Bill o GAB. Siniguro nilang maliwanag, partikular na ang lokasyon ng mga proyekto para hindi na mangyari ang mga ghost project. Malaki rin anyang na-improve sa proseso ng pagpapasa ng panukalang pondo. Well, kaya nga bantayan natin yung BICAM. Diba? Tiyakin natin na hindi na maulit yung mga insertions na nangyari noon at maging transparent lahat. So, open BICAM, dapat tiyakin yan para kwentas claras, no? At everything is transparent. May hamon naman si Pangilinan sa House panel ng Budget BICAM. Adapt nila yung Senate version. Tapos to kaagad. Siyempre, nirerespeto natin yung prerogative ng House, no? But sana, no, we are able to fast track this. Hindi naman natin pipilitin that they adopt our version, no? Biro lang naman yun. But that could be one way of speeding it up. Kinumpirma naman ni Senate Finance Committee Chair Sherwin Gatchalian na tuloy na ang budget BICAM simula sa Biyernes, December 12 mula alas 10 ng umaga. Ngunit imbis na sa isang government establishment sa Intramuros, Maynila, isasagawa na ito sa Philippine International Convention Center o PICC sa Pasay City. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nanumpa na sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Rolando Toledo bilang Acting Budget Secretary. Veteranong opisyal si Toledo na may halos 4 na dekada nang nagseserbisyo sa DBM at kilala sa pagtataguyod ng transparency at reforma sa budget. Tiniyak niya na bawat piso ng pondo ng bayan ay mapupunta sa mga programang may tunay at agarang benepisyo sa publiko. Tututukan din niya ang pagpapatibay ng tiwala sa pamahalaan at modernisasyon ng mga proseso sa ilalim ng Public Financial Management Reforms Roadmap. Nais muna linawin ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung ano ang proseso ng gobyerno ng Pilipinas sa pagsusuko sa International Criminal Court. Ayon sa abogado nitong si Attorney Israelito Torion, sa ngayon ay tanging extradition rules ang mayroon ng bansa. Pero pagdating sa pag-surrender ay walang batas ang Pilipinas. I am communicating with his wife and children, no? As to how he is, I am incompetent to answer that, but I'm sure he is okay. We just want to be clarified as to what is the proper procedure insofar as surrender is concerned, in the light of the fact that we have clarified what is extradition process. There is PB 1069, klaro po yun. Yung Korte Suprema nagpalabas po ng extradition rules. Pero dito po sa surrender, wala po tayong legislation, wala tayong constitutional amendment, wala tayong maski IRR man lang as to how to effectuate surrender. Ipinahayag din ni Attorney Torion na posibleng nasa Pilipinas pa ang senador sa gitna ng mga impormasyong may warrant of arrest na ito mula sa ICC. Umaasa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. na magiging patas ang Department of Justice o DOJ sa paghawak sa reklamo laban sa kanya kaugnay ng flood control controversy. Samantala, nagpasalamat naman ang aktres na si Gretchen Barreto dahil hindi siya kasama sa pinakakasuhan sa pagkawala ng mga sabungero. Ito ang balita ni Dante Amento. Nagpunta rito si Mr. Bong Revilla upang ihain ang kanyang tugon sa reklamang isinampa sa kanya.
Inihain kanina ni dating Senador Ramon Bong Revilla ang kanyang kontrasalaysay sa Department of Justice. Kaugnay ito ng reklamong paglabag sa Republic Act 1319 o Anti-Graft and Corrupt Practices Law. Nasama ang pangalan ng dating senador sa reklamo kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ito ay matapos siyang pangalanan ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap umano ng kickback sa maanumalyang proyekto. Maliban sa kanyang counter-affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Hindi nagpaunlak ng panayam sa media ang dating senador. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Attorney Francesca Lourdes Senga, umaasa sila ng patas na pagdinig ng DOJ sa reklamo. Hahayaan nilang gumulong ang legal na proseso. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Samantala, ikinatuwa naman ang kampo ng aktres na si Gretchen Barreto na hindi ito kasama sa pinakakasuhan ng DOJ sa isyu ng missing sabongeros. Ayon sa legal team ni Barreto, walang katotohanan ang akusasyon sa kanilang kliyente at wala itong partisipasyon sa kaso ng missing sabongeros. Nagpasalamat sila sa desisyon ng DOJ na ang mga akusasyon ay batay lamang sa espekulasyon kaya dinismiss. Sabi ng DOJ, walang sapat na ebidensya ang mga pahayag ng witness na si Jolie Patidongan laban kay Barreto. Sa 2 beses lamang nitong pagbanggit sa pangalan ng aktres na sumang-ayon sa pagpatay sa mga sabongero, wala itong nabanggit na partikular na ginawa ni Barreto kaugnay ng krimen. Bukod kay Barreto, hindi rin kasama sa pinakakasuhan ng Department of Justice ang mga anak ng negosyanteng si Atong Ang at si dating NCRPO Chief, retired Lieutenant General Jonel Estomo. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinanggap na bilang state witness sa ilang mga kasong may kaugnayan sa missing sabongeros ang magkapatid na Julie at Elakim Patidongan. Kaugnay nito, lahat ng reklamo laban sa kanila ay dinismiss na sa bisa ng resolusyon ng Department of Justice o DOJ Panel of Prosecutors. Ngunit paglilinaw ng DOJ, kasama pa rin sa bukod na kaso si Julie Patidongan na nakabinbin sa Manila Regional Trial Court kaugnay ng pagkawala ng mga sabongero galing sa Rizal. Natapos na ng National Police Commission ang investigasyon sa kaso ng 12 pulis na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, handa na silang ilabas ito sa tamang panahon. Gayunman, tumanggi pa ang opisyal na magbigay ng karagdagang detalye ukol dito. We will release the decision in... Nakasuhan na sila. So tapos na yung kaso. So decision na ilalabas namin. Sa administrative. Dapat nakaangkla sa matibay na ebidensya ang isasampang kaso kay Atong Ang. Ito ang pahayag ng palasyo kaugnay na rekomendasyon ng Department of Justice na kasuhan ng negosyanteng si Ang at 21 iba pa kaugnay pa ng isyu ng mga nawawalang sabongero. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala namang magiging special treatment lalo na kay Ang sa kasong ito. On the part of the DOJ, meron po silang resolution mismo. Resolution nagpapakita ng prima facie evidence na mayroong reasonable certainty of conviction. So, nasa kamay na po ito ng korte. Patuloy ang trabaho ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaugnay na investigasyon sa anomalya sa flood control project sa bansa. Kasunod ito ng pagdating ng panibagong batch ng mga dokumento ng nasabing proyekto at sa kabila ng usap-usapang mabubuwag na ang komisyon. Ito ang balita ni Jet Narasina. Regarding that, sir, sabi ni President, prioritize ng Congress yung pagbuo sa Independent People's Commission. Your reaction? That's good news. Welcome sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ang paghimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso na iprioridad ang pagpasa sa Independent People's Commission Act. Ayon kay ICI Chairperson Retired Justice Andres Reyes, isa itong magandang balita dahil isang hakbang ito
upang mapalakas ang kapangyarihang mayroon ang kasalukuyang komisyon. Bukod dito, sinabi rin ni Justice Reyes na patuloy ang pagganap ng ICI sa kanilang mandato sa kabila ng pahayag ni Ombudsman Crispin Remulla na mayroon na lamang ilang buwang natitira ang independent body. That's good news. Kasi your improvement of the former commission. Sir, with more powers. It's good for 2 years, but if it's shorter, it's okay. Because there is a new bill that's going to create another commission. Samantala sa pagpapatuloy ng case build-up ng ICI, ayon kay ICI Chairperson, sisimula na nila sa lalong madaling panahon ang masusing pagbusisi sa lahat ng mga isinumiteng materyales. Kabilang narito ang ikatlong batch ng kahong-kahong dokumentong may kaugnayan sa flood control projects mula sa Philippine National Police. Ayon kay Justice Reyes, maaari nila itong magamit sa mga susunod na referral sa Office of the Ombudsman. We're still getting the soft copy because there are 94 boxes. So I have to wait for this summary of the soft copy. Pero with those documents, are we expecting new referrals? We have to look at the documents first. Samantala sa nalalapit na effectivity ng resignation ni dating Department of Public Works and Highway Secretary at ngayon ay ICI Commissioner Rogelio Babe Singson, walang anumang rekomendasyon o pangalan na isinumite sa Malacanang sila Justice Reyes para sa posibleng humalili sa may iwang posisyon. Jedna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Target tapusin ng Department of Public Works and Highways at Metropolitan Manila Development Authority sa susunod na taon ang pagkukumpuni sa nasirang floodgate sa Paco, Manila noong manalasa ang bagyong Uwan. Samantala nasa 14 na pumping station sa Las Piñas at Parañaque City ang nakatakda namang inspeksyonin ng Department of Public Works and Highways upang suriin kung nakatutulong ito sa paghigop ng tubig baha. Ito ang balita ni Benedict Samson. Sana po ma-actionan na para maayos naman yung bahay namin. Parang mo, walang kagamit-gamit sa baba. Kasi takot kaming mag-high tide uli. Sana naman po matapos na kagaya noon. Wala na kaming kinikilikan na, bukas may baha na naman. Ganun, ano ba yan? Di na natapos. Agarang pagtatapos ng nasirang floodgate ang nagkakaisang hiling ng ilang residente sa Barangay 662 Paco, Manila. Matapos na masira ang floodgate sa Paco Pumping Station noong manalasa ang bagyong Uwan, halos gabi-gabi na ang nararanasan nilang pagbaha dala ng high tide. Bakas pa sa bahay na ito ni Nanay Bernadita Bermudez ang naging taas ng tubig baha, kaya naman ang ilan nilang gamit sa bahay ay hindi na nila muna ibinaba sa ground floor. Ay ang baho pa, ang itim ng tubig. Tapos, yun, hanggang mga gamit namin, di pa namin ibinababa kasi nga baka bumaha na naman. Eh nag-high tide kasi. Si Nanay Violeta Galicia, lagi nang nakaantabay sa balita patungkol sa high tide. Paggabi, ayan na naman, usapan. Uy, may ano mamaya high tide. Di bali, konti lang yung pag high tide. Konti lang. Pero sabi nila, itong December may tataas na naman daw. Kaya nag-aabang kami, ewan, kailan yun. Okay na sana yung high tide lang, nakahanda rin kami, nakikita namin. Wag lang yung bigla. Maagos galing ilog, ang bilis. Ipinagpapasalamat naman nila na wala sa kanilang pamilya at kapitbahay ang nagkaroon ng malubhang sakit dahil sa baha. Kanina, ininspeksyon ng Metropolitan Manila Development Authority at Manila City Local Government Unit ang pumping station. And I was informed by the Korean consultant of DPWH and MMDA na yung para hindi mag-backflow, may gagawing mekanismo temporarily for the next 2 weeks. Yung tunay na solusyon would be finished by March. So we are hoping before the end of the year, sana wala nang tubig na umakyat sa Paco area. Dito, inihayag ng Department of Public Works and Highways at MMDA na sa loob ng 2 linggo ay maikakabit na nila ang stop plug o ang bakal na magsisilbing pangharang sa tubig. Yung stop plug po, hindi po siya kahoy. Yun po yung bakal na nakikita niyo sa likod. Ano po ang purpose ng paglalagay ng stop plug? Yan po ay ilalagay para harangin yung tubig. Para kahit po
mag-high tide sa Manila Bay, hindi po papasok papunta ng Paco yung tubig na nagkokos ng pagbaha. So itatanong nyo naman, paano naman kung ang tubig ay galing inland? Yan naman po, ang mag-handle niyan ay yung ating pumping station. Ito yung stop plug na ilalagay ng DPWH dito sa Paco Pumping Station para habang isinasagawa ang pagkukumpuni sa nasirang floodgate ay hindi pumasok ang tubig, lalo na kapag high tide sa Manila Bay. Meron po tayong 4 na stop plug na ilalagay dyan and it will start now. Ito lang po ang ating nagiging constraint ngayon. Gawa ng yung crane po natin doon kailangan ay maposisyon pinakamalapit doon po sa ating paglalagyan upang hindi po ito bumaliktad o tumaob. Ang paglalagay po ng emergency work na stop plug ay 2 linggo. Samantala, sa inspeksyon sa Tartar Creek sa Las Piñas City kaninang umaga, inihayag ni Public Works and Highway Secretary Vince Tison na plano nilang inspeksyonin at pag-aralan ang silbi ng nasa 14 na pumping station na nakalagay sa mga lungsod ng Las Piñas at Parañaque. So, in-instructan ko na ang ating regional director na pag-aralan ng mabuti. Meron naman tayong panel of experts, sika Professor Gagmay, sika Professor Tabios, para pag-aralan talaga kung epektibo ba yan o hindi. Ngayon, kung epektibo siya pero mag-it lang yung bomba o kailangan i-improve, okay yon. Pero kung talagang hindi naman epektibo, kailangan mag-desisyon tayo na tatanggalin na lang natin. Yun ang usapan natin. Ayon pa sa kalihim, bukod sa mga illegal settler, isa pa sa pagsubok nila sa isinasagawang paglilinis ng mga daluyan ng tubig ay ang mga tumubo at nagsilakihang kuno sa gilid nito. Ang problema, binablock niya yung siguro mga halos 1/4 nung waterway binablock niya. So makikipag-usap kami ngayon sa DNR para pag-usapan, pwede ba nating i-clear na rin yon. And then, meron naman tayong ratio sa mga punong pinuputol dun sa mga punong itatanim. Willing naman ang MMDA na magtanim ng kung 1:20 yan o 1:1 yan, gagawin natin yon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas na ng desisyon ang National Police Commission matapos ang halos 4 na buwan ng pag-iimbestiga sa 7 pulis na sangkot sa panghuhuli sa isang individual sa Caloocan City noong Hulyo. Ayon sa NAPOLCOM, patunay ito na hindi pinalalampas ng komisyon ang anumang pang-aabuso ng mga pulis. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We are watching you and we will stop you. That is also why we are showing this, na mabilis po ang hustisya sa NAPOLCOM. Tinanggal na ng National Police Commission ang 7 pulis na sangkot sa pagsasampa ng gawa-gawang kaso sa isang individual sa Caloocan noong Hulyo. Batay sa resolusyon ng NAPOLCOM, inalis sa serbisyo ang 7 pulis matapos mapatunayang guilty sa administrative case. Well, ang isa pong matinding ebidensya po is the CCTV footage and the fact that Mr. Jason de la Rosa was already arrested July 22 at meron na pong kumbaga nag-report na po ang pamilya na may missing person na po, ni-report na po nila. But despite that fact, hindi po ito kumbaga inilabas ng police, gayong nandoon na po sa kanila si Mr. De La Rosa at that time. At naglabas pa po sila ng isang gawa-gawang report kung saan sinabi nila na nahuli siya ng July 25 sa salang paglalaro ng Cara Cruz. So yun po ang pinaka matinding ebidensya po na nakita po ng ating summary hearing officer noong siya po ay nag-assess po nitong kaso po na ito. Batay sa kuha ng closed-circuit television footage mula sa isang convenience store noong July 24, makikita ang isang lalaki na sinasabing kumuha ng pabango at tinangkang umalis nang hindi nagbabayad. Naharang ito sa pinto ng establishmento kaya't bumalik at isinole ang pabango. Subalit, rumisponde ang mga pulis at binitbit ang lalaki na nakilalang si Jason De La Rosa sa Substation 2 sa Caloocan at ikinulong sa kabila ng pagtanggi ng convenience store na magsampa ng kaso. Ayon kay Attorney Caluya, hindi umano pinalaya ng mga pulis si Jason. Sa halip, ikinulong at sinampahan ito ng kasong paglabag sa Republic Act 1602.
o illegal gambling dahil sa umano'y pagkakara-e-cruise. Hindi nakauwi ng bahay si Jason dahilan upang hanapin ito ng kanyang anak sa kasagsagan ng baha sa kanilang lugar. Ang anak ni Jason namatay sa sakit ng leptospirosis dahil sa ilang araw na paglusong sa baha sa paghahanap sa kanyang ama. Ito po ay isang malaking positive development para sa ating bayan, sa ating bansa. Ang mga dukha, ang mga mahihirap, madalas mabuli, At dito, nagkakaroon tayo ng pag-asa na pwede palang umandar. Pwede palang umandar ang ating sistema ng gobyerno kung ang mga ahensya na may otoridad, ako nga hindi ko alam na may pulis ang pulis. Si Jason, umaasang hindi na mauulit ang ginawa sa kanya ng mga pulis. Sa akin po, hindi ko naman po direkta na sinisisi ang kapulisan sa pagkawala ng anak ko. Pero para sa akin po, sana hindi na po maulit kasi po, kung tiwala naman po ako sa mga pulis. Bali, sabi ko nga po, ang sistema lang din po ang nagiging problema kapag nandun sila sa kanilang presinto po. Sa akin po, sana wag nang maulit pa na hayaan nila na malaman ng pamilya upang kahit paano mapatunayan naman ng tao para naman din magkaroon tayo ng magkaroon ng sariling masabi namin sa loobin namin. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, hindi nila hahayaang manatili sa serbisyo ang mga tiwaling pulis. Let this day be not construed as an act against the policemen. Hindi po. Ito pong paglilinis po natin na ito ay nakakatulong po sa ating kapulisan. Hindi po natin kaaway ang ating kapulisan. In fact, alam naman ho ng lahat, pareho magulang ko po dating pulis. Pero kailangan po natin talaga tanggalin sa pagpupulis ang mga walang yang pulis. Tiniyak din ni Commissioner Calinisan na tatapusin nila ang lahat na nakasampang kaso laban sa mga pulis sa loob ng 60 araw. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsumbong sa National Bureau of Investigation ang isang senior citizen na Korean national matapos umano siyang matangayan ng malaking pera ng dalawang African national. Nagpakilala umanong investor ang mga sospek at nangakong maglalagak ng ginto at dolyar sa kumpanya ng biktima. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Pinakitaan siya ng crates ng dollars tsaka yung mga golds. Pinakitaan siya somewhere in Pampanga daw. Hindi paniwala itong Koreano. Kasi may binigay pa sa kanyang sample Nahulog sa entrapment operation ng National Bureau of Investigation, Organized and Transnational Crime Division ang dalawang East African national matapos nilang tangayin ang 10 milyong piso ng isang negosyanteng senior citizens na Koreano. Ayon sa NBI, nagpakilalang investor ang dalawa na maglalagak umano ng 100 kilo ng ginto at $100 million sa negosyo ng biktima sa Korea. Pero kailangan munang magbigay ng malaking halaga ng pera ang biktima para maipadala ang kanilang investment. Ang usapan doon is i-invest nitong ating mga subject sa business ni complainant ng Korean National. May mga dokumentong pinakita itong ating mga subject na kunwari legit yung business nila. Mayroon pa silang pinakita mga forwarder, mga pero yun nga. Fake lahat yon. Na-verify natin na fake lahat yon. Paniwalang paniwala ang Koreano dahil totoo ang mga sample na ginto at dolyar na ibinigay sa kanya. Bukod dito, nagpakilala rin ang isa sa mga sospek na apo ni dating UN Secretary General Kofi Annan. Sakalang ito nagduda nang umabot na sa 10 milyong piso ang nakuha sa kanya. Simple lang naman yun Kung ikaw may mag-invest sa'yo ng ganong kadaming pera, bakit kailangan pang manghingi sa'yo ng pang-logistics? Di ba? Kung mag-i-invest sa'yo yan, hindi na yan manghingi sa'yo ng pera kasi nga willing nga mag-invest ng napakalaking amount So dapat yun, nagduda na siya. Doon pa lang, nung hiningan siya ng pera. Kasi sa dami ng pera pinakita sa kanya, bakit pa siya hihinga ng pang-logistics?
Sabi ng NBI, hindi ito ang unang beses na naloko ang Koreano. Pero Pilipino ang mga unang nambiktima sa kanya na posibleng kasabwat din ng mga suspect. Ilang beses na ring nakahuli ang NBI ng ganitong modus operandi na sangkot ang mga East African national. Pero biktima, hindi lang mga dayuhan, maging mga Pilipino. Kinilala ang mga suspect na sina Lashana Kesali, isang Liberian national, at Abdullahi Fofana, Guinea national. Nakuha sa kanila ang 2 million pesos na budol money, pero hindi na nabawi pa ang 10 million pesos. Grupo talaga to sila. Kung makikita mo kasi yung modus nito, hindi to first time eh. Ganito talaga ang karamihan ng modus nila eh. Same itong ganitong nationalities, ganito ang mga modus nila eh. Hindi to first time at hindi lang NBI ang nakahuli ng ganyan. At I think marami ng law enforcement agencies na ganun talaga ang palaging modus na nahuhuli. Nasa watchlist at blacklisted na rin sa Bureau of Immigration ang dalawang suspect. Mahaharap din sila sa patong-patong na kaso. Nakipag-ugnayan na rin sa BI ang NBI para sa kustodiya ng mga dayuhan. Paalala ng NBI, huwag maniniwala sa mga ganitong modus o estilo na gumagamit ng ginto at dolyar, lalo na kung obvious naman ang panluloko. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinilala ng Time Magazine ang animated film na K-pop Demon Hunters bilang 2025 Breakthrough of the Year dahil sa naging tagumpay nito sa kultura at entertainment industry. Nakilala ang naturang pelikula sa Netflix na siyang nagpasikat ng mga kantang Soda Pop at Golden na naging viral sa social media. Pinuri rin ang mensahe ng pelikula tungkol sa self-acceptance. Kasalukuyan itong nangunguna bilang most viewed film sa Netflix at nakatanggap ng nominasyon sa Golden Globes at iba pang prestihiyosong award-giving body. Itinanghal naman ng TikTok ang Los Angeles-based pop girl group na Cat's Eye bilang Global Artist of the Year 2025 matapos makalikom na higit 30 billion views at 12 million creations gamit ang kanilang musika. Ayon sa TikTok, ang kanilang hit single na Gnarly ay nakakuha ng maraming viral moments, kasunod ang Gabriela na nagpasimula rin ng dance trend at nagkaroon ng bilyong-bilyong views. Nagpasalamat ang grupo sa kanilang fans na icons at sinabing ang suporta ng mga ito ang nagdala sa kanila sa global success. Patuloy pang nadaragdaga ng bilang ng medalyang nakukuha ng mga Filipino athlete sa 33rd Southeast Asian Games sa Thailand. Parehong nakasungkit ng bronze medal ang women's at men's sepak takraw team ng Pilipinas. Bronze din ang nakuha ni Patrick King Perez at Jocelyn Ninobla sa mixed pair recognized Pumsey sa Taekwondo at ni Godwin Langbayan sa men's 62 kg Jiu-Jitsu fighting. Silver medalist naman ang trio ni Rodolfo Reyes, King Nash Alcairo at Ian Corton sa recognized team Pumsey. Alam niyo ba, binagbawal na sa Australia sa mga kabataan 16 years old below ang paggamit ng social media. Opo, bawal ng Facebook, bawal ng TikTok, bawal ng Instagram. Kung bawal sa Australia, pwede rin kaya sa Pilipinas? So ano ba nangyari? The Australian government approved a policy requiring age verification before anyone under 16 can access social media. Bakit? Mataas na cases ng anxiety, depression, cyberbullying at sleep problems among teens. Studies show the younger the kid on social media, the bigger the risk to mental health and attention development. Meaning, hindi pambata ang social media, literal. Ayon sa research mula sa University of Oxford at US Surgeon General Advisory,
teens exposed to social media for more than 3 hours a day are twice as likely to develop mental health issues. Too much dopamine reward from likes, comments, notifications, nagiging addictive like gambling or smoking. Kaya Australia said, cut it off early, protect the brain while it's still developing. Pero paano naman tayo dito sa Pilipinas? Alam nyo bang Filipino teens are among the heaviest social media users in the world? Average Filipino age 13 to 17 spends 4 to 6 hours per day on social media. Tayo rin ang may isa sa pinakamataas na cyberbullying rates sa Southeast Asia. Tanong ulit, kung ganito kalala ang epekto, dapat ba nating pag-isipan ng batas na ganito? Imagine, less anxiety, better sleep, more focus sa school, less pressure from toxic comparisons, at more real-life connections. Pero syempre, bansa tayo na sobrang reliant sa social media for school, communication, entertainment, even livelihood. So the debate is real. Protection versus freedom, safety versus convenience. Kaya ang tanong, kung ipinagbawal sa Australia, sa Pilipinas kaya rin ba natin? Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Familiar ka ba dito, yung kanina? Yes, napanood ko yan sa Netflix. Ano ba yan? Ano siya, normal lang naman siya animation, yes. Okay. Pero sobra siyang nag-viral dahil napaka-catchy naman din talaga ng mga kanta. And I think yung mga songs nila parang nag-create ng different records at tinalo pa yung mga totoong mga singers. Iba yung ginagawa sa TikTok? Yung iba? Wala akong TikTok. Mga kanta nun? Hindi kasi wala kasi ako TikTok. Di ba, ng mga kabataan? Oo, pero yung golden song nila, alam ko, kahit yung mga talagang ibang mga K-pop groups, tinalo nung mga singers mula doon sa Demon Hunters na animation. Wala kasi yung Gabriela, yun eh. Iba naman ata yun. Hindi rin ako masyadong TikTok yun ng mga maalam eh. Pero nakakatuwa naman kasi maganda rin talaga yung film. Hindi lang mga bata yung natuwa doon sa film. Even yung mga adults natuwa kasi maganda rin talaga yung message. It's about, tulad na nabanggit kanina, self-respect. Wala talaga henerasyon natin, ano? Kasi itong Southeast Asian Games. Ito naman. Yan, kumbaga, medyo maganda yung entrada ng Pilipinas. Simula, nagkakaroon agad ng isang gold kanina na balita, at saka mga bronze and silver medals na. Pero alam nung bata ako, sikat na sikat to eh. Yung SEA Games na to, talagang nung panahon namin, 80s yan, mga elementary. Yung teacher namin sa PE, ginagawa niyan, pinagre-report kami sa harapan. Nagka-cutouts kami ng mga dyaryo sa umaga pa lang, tapos i-report namin yun. Parang ganun ang ginagawa sa amin. So lahat ng, parang kabisado na dapat namin yung ilan na yung medal tally ng Pilipinas. And nung panahon na yun talaga, ang laban-laban ng Pilipinas, first, second, hanggang third lang eh. Hanggang ganun palagi. Lagi tayong nagdo-dominate. Anong mga sports yung malakas ng Pilipinas noon? Usually, basketball, baseball, softball, lahat. Pati, hindi ko lang, yan, sila Lydia De Vega nung araw. Naalala ko si Lydia De Vega. Panahon niya nila Michael Kiyon, yung dating governor ng Ilocos. Siya yung dating presidente ng Philippine Olympic Committee ng time na yon. Malakas talaga ang Pilipinas sa sports. Yan. Pero congratulate po natin lahat ng delegates natin sa SEA Games, sa mga Pilipino at sa mga nagwagi na ng mga medalya mula sa bronze hanggang sa gold. Kanina, congratulations and good luck po dun sa mga natitira pang mga laban. Yung crush ng marami si Alex, no? Ayala? Flag bearer, di ba? Talagang sige. So, good luck, guys. At ito na po yung mga naging kausi naman natin ngayong araw ng Miyerkules. Yan, salamat po at shout out kina Adelina Pasco, Amado Lunario at Cristina Kinoshita. Wow. Gayon din kaya Venerando Derama, Johnny Teresa at Pastor Jr. Parang baliktad, Pastor Patangi Jr. Yeah. Usually naman. Mga kasambahay, kung may mga istorya po kayo nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede nyo po itong muli mapanood sa aming mga
official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng unang Pedro 5:5 na nagsasabi, "Gayon din naman kayong mga kabataan ay magsisuko sa matatanda. Oo, kayong lahat ay magbigkis ng kapakumbabaan na kayo-kayo'y maglingkuran, sapagkat ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo, datapwat nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba." At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.